May kaguluhan na naman mga kababayan na ginagawa yung mga DDS, mga supporters po ni Sara Duterte at ni Digong kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos daw hindi imbitado ni Trump sa kanyang inauguration. Imbitado po ng Amerika yung mga sugo as a matter of tradition and a protocol. Pero si Trump base po sa report ng Forbes, gustong i-break niya yung tradisyon. Kaya may mga leaders ng mundo, mga kaibigang bansa, pati kalaban na bansa na gusto niyang imbitahin at inimbita nga niya po. Kasama sa gusto niyang imbitahin si Xi Jinping ng China. Kaya lang si Xi Jinping hindi daw aaten. So ngayon, yung mga DDS po, ginawang big deal itong issue na yung ating Pangulong Bongbong daw hindi na imbita. Ayan ba? Guests who received invitations and who did not for the inauguration of President Trump. Marcos not invited to Trump's inauguration. Envoy Romualdez to attend. Sabi pa na isang Pro Duterte page. Wala na, finish na. Marcos hindi imbitado, hindi invited. Yan pangalawang araw pa lang po ng taon 2025, massive na naman po yung propaganda, paninira ng mga DDS sa atin pong administrasyon. Ngayon, ipaliwanag natin, ano ba yung protocol, long-standing tradisyon ng Amerika? Pero sabi nga mga kababayan dito sa balita, gustong i-break yung tradisyon na yon ni President Trump. Kaya may mga inimbita siya na mga leaders. Kaya yung mga inimbita niyang leaders, hindi man yata a-attend. They will stick with the tradition siguro. So yun ang pag-uusapan natin mga kababayan. Para hindi umobra yung paninira na nagsisimula pa lang yung taon, full blast na agad yung mga DDS sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos at ginagamit nila itong inauguration ng susunod na presidente ng Amerika, si President Trump, President-elect Trump. But before that mga kababayan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin mga kababayan itong mga ginagawang paninira ng mga DDS kasi daw yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi imbitado ni Trump. Gusto nilang maliitin ang ating Pangulo. Ang tanong po, bakit nung 2016 at 2017 yung unang presidency ni Trump, imbitado si Digong? Di ba? Pakita nga kayong invitation kay Digong. Makapanira lang kayo. Yung aatin po mga kababayan sa inauguration. Kasi hindi siya practice ng Amerika.
Yan report ng Philippine Star. Sabi diyan heads of state not invited to Trump inaugural. Sabi dito, President Marcos will not attend the inauguration of US President-elect Donald Trump, who will return to the White House this month after staging what has been described as one of the most remarkable political comebacks in modern history. Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez will represent the Philippines during the inauguration, which will take place on January 20. So sabi dito sa balita, since the 1800s, no head of state has been invited to the US presidential inauguration. Only ambassadors represented in Washington, D.C. are invited. Paliwanag po ni Ambassador Romualdez. So, naintindihan na ninyo, mga DDS, kung bakit yung ating Pangulong Bongbong Marcos hindi mag-a-attend. And he will be represented ng sogo ng ating bansa sa Amerika na si Romualdez, si Babe Romualdez, Ambassador Romualdez. Basta lang kayo makapanira. Long-standing protocol siya. Yan the long-standing protocol. Why no foreign presidents attend U.S. inaugurations? Sabi diyan, instead of inviting foreign presidents or heads of state, the U.S. invites ambassadors or diplomatic representatives from other countries based in Washington, D.C. to attend the ceremony. This ensures respectful international recognition without overshadowing the domestic focus. Para lang maintindihan ninyo mga DDS. Kasi kayo, wala kayong ino-observe na protocol. Di kayo marunong sumunod sa protocol. May sarili kayong protocol kasi sa buhay. Diba? So sabi dyan, this protocol has been followed for many decades across all U.S. inaugurations. It applies to all foreign leaders regardless of their status or relationship with the United States. Claims that President Bongbong Marcos was excluded from the inauguration due to unfounded allegations are misleading. His absence, like that of other world leaders, follows diplomatic tradition, not personal or political reasons. So naintindihan na ninyo. Pero itong protocol na to, gusto sanang i-break po ni Trump. Kaya nag-invite siya ng mga leaders ng mundo based dito sa balita ng Forbes. Pero yung in-invite siya ng mga world leaders like Xi Jinping po, ang sabi hindi man po pupunta. Nasanay na kasi sila. Gusto sanang baguhin yung tradisyon na to. Kaya lang nasanay na yung mga world leaders. Ito yung report ng Forbes, mga kababayan. Breaking, sabi dyan Trump invited Chinese President Xi Jinping and other world leaders to inauguration. Here's why that's unprecedented. Yan sabi rito. President-elect Donald Trump invited Chinese President Xi Jinping and other world leaders to attend his inauguration. His incoming press secretary confirmed Thursday. And though the Chinese leader has reportedly declined the invitation, other world leaders could still attend the inauguration, and their presence there would be a historic first. So sabi dito sa balita, Trump spokeswoman Caroline Leavitt confirmed the president-elect's invitation on Fox in France Thursday after it was first reported by CBS News Wednesday night, telling the Fox host it was an example of President Trump creating an open dialogue with leaders of countries that are not just allies but are our adversaries and our competitors too. Xi is not expected to attend the ceremony, CBS News reported late Thursday, citing anonymous sources, but it remains to be seen if other world leaders could be at the inauguration. As Leavitt told Fox that Trump has also invited other heads of state but did not specify any particular leaders. So hindi man binanggit other than si Xi Jinping. Ang tanong ngayon, alin yung maganda? Yung sitwasyon ng ating Pangulo na hindi mag-a-attend kasi
Unang-una, alam niya na ang mga leaders ng mundo sa US inauguration po ng presidente, by protocol and tradition, hindi man talaga ini-invite as a matter of protocol. O yung in-invite nga pero hindi a-attend. Si Xi Jinping na barkada ni Digong, in-invite pero hindi a-attend. O di ba, mga kababayan? Kasi gusto sanang i-break yung tradition and protocol ni Trump. Kaya lang paano yun na nakasanayan yung protocol na ganun? Sanay na yung mga world leaders. O ngayon, ano yung rason, mga kababayan, bakit ganon yung protocol? Ganon ang tradisyon. Basahin natin dito sa pinablish na artikulo ng Miami Herald. Sabi diyan, have world leaders ever attended US inaugurations? What to know as Trump sends invites? Sabi dito sa balita, President-elect Donald Trump has invited multiple world leaders, including allies and adversaries, to his inauguration next month. Their attendance would be unprecedented according to a historian. Among those who have been invited to the January 20 ceremony, si Chinese President Xi Jinping, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and Argentinian President Javier Milei. Si Milei, a Trump ally and free market conservative, confirmed he would be attending the swearing-in event in December 17, post social media. So sabi po ng isang historian, presidential historian na si Tomas Balcerski, the presence anya of a single foreign leader, let alone several, would break with long-standing US tradition. Inviting heads of state to Inauguration Day is something new under the sun, sabi po ni Balcerski. In fact, sabi niya po, in the past, foreign leaders have been expressly forbidden from attending the day's events. Kita ninyo, noon pa pala, noong mga nakaraang panahon, bawal ang isang head of state na mag-attend sa ganyan. Sabi rito, for example, in 2009, ahead of then President-elect Barack Obama's inauguration, the State Department sent a letter to embassies saying, as in the past, foreign delegation will not be invited to Washington for this occasion, according to the San Diego Union Tribune. Bakit siya ganyan? There are several important factors to consider, sabi po ng historian, presidential historian na si Balcerski. For one, in the early days of the Republic, it would have taken a long time for world leaders to travel to the US for this ceremony. Another political point to consider, a visit by a head of state is usually occasion for rolling out the red carpet. A joint press conference and a state dinner typically follow, sabi po ni Balcerski. On Inauguration Day, no such treatment would be afforded. Perhaps because of this, foreign leaders have saved their visits for a later occasion. So hindi mabibigyan po ng red carpet red carpet na pagsalubong ang isang foreign leader. Kaya hindi 'yon pinapractice nila, hindi niyon ginagawa. Parang bumababa yung pagkatao ng isang leader pag hindi mo pinol out yung isang red carpet na pagsalubong. Naintindihan na ninyo? Siguro si Xi Jinping kahit ininbita, hindi pupunta. O di ba pa, mga kababayan? So alin ngayon ang mabuti? Ang maimbita o hindi maimbita? Inimbita nga pero inisnap. Kasi nga po, mababa ang magiging trato. Hindi red carpet yung pagsalubong. Gusto ninyo na ganon ang magiging trato sa ating Pangulo? So mabuti na, mga kababayan, na hindi mag-attend sa isang inauguration po ang ating Pangulong Bongbong. Anyway, that is part of the protocol and that is part of the tradition, long-standing tradition na gusto sanang i-break ni Trump.
Kasi alam naman po ninyo itong si Trump, iba din yung mindset niya. So hindi po hindi negative po ang balita na yung ating Pangulo hindi imbitado at hindi din pupunta kasi hindi nga imbitado eh. Pero imbitado po yung sugo. Ang pupunta po si Ambassador Babe Romualdez as it is part of the protocol. At saka tayo pa na isang kaibigang bansa. Kung inimbita nga si Xi Jinping na isang adversary, kasi yung iniimbita pala po, hindi man como kaibigan, imbitado. Pati po adversaries, iniimbita bilang gesture siguro ng pwede niya tayo mag-usap. Parte yon mga kababayan sa mga strategy. Tayo naman po, dati ng kaibigan ng Amerika. Di ba? And si Trump, mga kababayan, personal na barkada po ni Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Close sila po. Yan Donald Trump, tapos si Mrs. Imelda Romualdez Marcos. Di ba? Iyakan kayo ngayon, mga DDS. Basag agad yung inyong mga propaganda. Kala ninyo, pino-pull down ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Minamaliit ninyo. Kasi hindi niya inimbita ni Trump. Yung inimbita po si Xi Jinping, hindi aaten. Barkada ng idol ninyong si Digong. Tapos sabi nga natin, ang tanong, naimbita ba si Digong ni Trump noong unang inauguration niya? Kaya sabi po ni Caroline, yung spokesperson po ni Trump, cutting ties with tradition niya and sending invites far and wide. Trump is helping to bolster America's relationships across the globe. This is an example of President Trump creating an open dialogue with leaders of countries that are not just allies but our adversaries and our competitors too, sabi po ni Levitt. Ngayon, si Balcerski, yung historian po, had a different interpretation of the invitation. Sabi niya rito, judging by the numerous visits already made by heads of state to Mar-a-Lago, attending the inauguration can be seen as a requirement to curry favor niya and prove loyalty to President-elect Trump. Naintindihan na ninyo, mga DDS, dapat kasi before na bobo kayong inyong mga bibig, dadaldal, konting research. Para hindi po kayo napapahiya, lumalabas na mga ignoramos kayo. Santambak na mga ignoramos. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.